Magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, mabilis lang nating i-recap kung nasaan na tayo. Sa chapter 3, pinag-aralan natin ang Ephesus, ang church na orthodox pero lumamig ang love. Sa chapter 4, tiningnan naman natin ang Smyrna at Pergamum, ang suffering church at ang worldly church. Ngayon, sa chapter 5, dalawa naman pang letters ang ating pag-aaralan, ang Thyatira at ang Sardis. Ang Thyatira ay ang church na tolerate ng sin. Mukhang maganda ang ministry nila. Lumalago pa nga ang love, faith, service, at perseverance nila. Pero may isang seryosong problema, pinayagan nilang magturo ng maling doctrine ang isang babaeng tinatawag ni Christ na Jezebel. Ang Sardis naman ay ang patay na church. May reputation silang buhay at active, respected pa nga sila sa community. Pero sabi ni Christ, patay na sila sa loob. Ang dalawang key verses natin ngayon para sa Thyatira, "But I have this against you, that you tolerate the woman Jezebel." Para sa Sardis, "Wake up and strengthen the things that remain which were about to die." Simulan na natin. Tignan natin ang dalawang churches side by side at makikita natin agad ang kamangha-manghang contrast nila. Sa Thyatira, ang type nila, the church that tolerated sin. Ang strength nila, love, faith, service, perseverance, lumalago pa. Pero ang problem, tinolerate nila si Jezebel, isang false prophetess na nag-akay sa mga tao papunta sa immorality. Ang command, hold fast to the truth, huwag sundin ang turo niya. At ang promise, authority over nations kasama ang morning star na si Christ mismo. Sa Sardis naman, ang type nila, the dead church. Ang reputation nila, kilala silang buhay at active, respected na church. Pero ang reality, sinabi ni Christ, you are dead. Hindi kumpleto ang mga gawa nila sa paningin ng Diyos. Ang command, 5 steps. Wake up, strengthen, remember, keep, repent. At ang promise, white garments, pangalan sa Book of Life, at kikilalanin sila ni Christ sa harap ng Ama. Dalawang paraan ito ng pagkakamali na dapat nating tandaan. Ang pag-tolerate ng sin habang tayo'y lumalago, at ang pagpapanggap na buhay habang patay na sa loob. Tanong para sa atin ngayon. Alin kaya ang mas malapit sa atin? Ang Thyatira o ang Sardis? Pag-aralan natin ang Thyatira, yung church na nag-tolerate ng sin. Una, kinilala ni Christ ang sarili niya bilang Son of God with eyes of fire and feet of burnished bronze. Binibigyang diin ang pagkadiyos niya. Ito ang una at tanging paggamit ng title na Son of God sa buong Revelation. Siya ang judge at nakikita niya ang lahat. Ngayon, ang city. Isang commercial hub ito, pero ang pinakamaliit sa 7 cities. Sikat ito dahil sa mga trade guilds. Ang pagiging miyembro sa guild ay required kung gusto mong magkaroon ng trabaho. Pero kailangan mo ring dumalo sa mga feasts na may idol sacrifices at sexual immorality. Araw-araw na pressure ito para sa mga believers. May interesting connection din tayo dito, ang Lydia connection. Base sa Acts 16 verses 14 to 15, si Lydia, isang purple cloth dealer mula sa Thyatira, ang naging unang European convert ni Paul. Siya at ang sambahayan niya ay nabinyagan. Malamang na may koneksyon ito sa pagkakatatag ng church sa Thyatira. Ngayon, ang commendation. Love, faith, service, perseverance, at ang mga gawa nila kamakailan ay mas malaki pa kaysa dati. Sila lang ang church na pinuri dahil sa love, hindi tulad ng Ephesus. Lumalago sila samantalang bumababa ang Ephesus. At ang guild's dilemma, para magkaroon ng trabaho, kailangan mong sumali sa isang guild. Bawat guild ay sumasamba sa isang patron deity sa mga feasts nila. Kung hindi ka sasali, mawawalan ka ng trabaho. Ito mismo ang specific na pressure na tinugunan ng turo ni Jezebel. Nag-aalok siya ng isang solusyon na compromise. Ngayon, papasok na tayo sa puso ng letter sa Thyatira, ang problemang Jezebel. Ito ang pinakamatinding internal judgment warning sa lahat ng 7 letters. Una, sino ba talaga siya? Hindi siya ang literal na Old Testament Jezebel, pero binigyan siya ni Christ ng symbolic na pangalan na iyon dahil sa parehong klase ng behavior, pag-akay sa mga tao ng Diyos papunta sa idolatry at sexual immorality base sa unang Kings 16. Tinawag niya ang sarili niyang prophetess, nag-aangkin ng spiritual authority, at tinolerate siya ng church leadership. Ano ang itinuro niya? Inakay niya ang mga bondservants ni Christ papunta sa immorality at sa pagkain ng mga bagay na inialay sa idols.
Itinuro niya na pwedeng i-explore ng mga believers ang tinatawag niyang deep things of Satan, sumali sa paganism, at manatiling spiritually unharmed. License to sin ito na may spiritual cover pa. Ngayon, ang judgment. Binigyan siya ng Diyos ng panahon para magsisi, pero tumanggi siya. Ang resulta, una, itatapon siya sa isang higaan. Malamang na tumutukoy ito sa death o hell. Pangalawa, ang mga followers niya ay papasok sa Great Tribulation. At pangatlo, papatayin ang mga spiritual children niya sa pamamagitan ng pestilence. Sa history, nasakop ang Thyatira ng Montanist heresy at nawala ang church sa katapusan ng 2nd century. At ang command sa faithful remnant, hold fast what you have until I come. I place no other burden on you. Dalawang commands ito, tanggihan ang turo ni Jezebel at panatilihin ang faithful obedience hanggang sa pagbabalik ni Christ. Hindi sila required na ayusin ang buong church, kailangan lang nilang manatiling faithful. Ngayon, ang counsel ni Christ para sa mga overcomers sa Thyatira. Sinabi niya, "He who overcomes and he who keeps my deeds until the end." Una, ang authority over the nations. Ang mga overcomers ay makikibahagi sa millennial reign ni Christ. Mamumuno sila sa mga bansa gamit ang isang rod of iron base sa Psalm 2, 8-9. Hindi ito punitive tyranny, kundi righteous, absolute at incorruptible na pamamahala kasama ang King of Kings. Pangalawa, ang Morning Star. Ano ba ang Morning Star na ito? Si Christ mismo, base sa Revelation 22, 16. Hindi ito isang quality, hindi isang symbol lang. Si Jesus Christ mismo ang Morning Star. Ibinibigay niya ang sarili niya sa mga overcomers niya. Ang kaganapan ng pagkakakilala at pagtatamasa kay Christ magpakailanman, ito ang pinakahuli at pinakamataas na price ng salvation. Ang pagtatapos ng letter na ito, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Isipin niyo yon. Kahit sa gitna ng napakaseryosong warning tungkol kay Jezebel, may ganitong napakagandang promise pa rin si Christ para sa mga faithful. Hindi lang siya nag-warn, nag-alok din siya ng pag-asa. Lumipat naman tayo sa Sardis, ang patay na church. Una, ang background ng lungsod. Si Croesus, ang ancient capital ng Lydia, minsang pinakamayamang kaharian sa buong mundo. Si King Croesus ay sobrang yaman na naging proverb pa ang rich as Croesus. Ang lungsod ay nakaupo sa isang halos hindi masakop na Acropolis, pero 2 beses itong nasakop. Noong year 549 BC, inakyat ng mga Persian ang unguarded na pader nila sa gabi habang natutulog ang Sardis. Noong 195 BC, ginawa rin ito ni Antiochus. 2 beses winasak ang Sardis dahil sa careless complacency, eksaktong kahalintulad ng church nila. Ngayon, ang correspondent, kinilala ni Christ ang sarili niya bilang siya na may 7 spirits of God, ang Holy Spirit sa buong kaganapan, at 7 stars na ang mga church leaders. Kailangan ng patay na church ang espiritu. Kinilala ni Christ ang sarili niya bilang ang source ng kanilang kulang. Ngayon, ang verdict. You have a name that you are alive but you are dead. Walang commendation dito. Ito lang ang church sa buong 7 na hindi tumanggap ng kahit isang positive na salita sa simula. Ang spiritually dead ay pwedeng linlangin ang mga tao, pero hindi si Christ at ang remnant. You have a few people who have not soiled their garments. May faithful remnant kahit sa loob ng isang patay na church. Ang sovereign grace ng Diyos ay pinapanatili ang kanyang mga tao kahit patay na ang institusyon sa paligid nila. Ngayon, ang daan ni Christ para sa isang patay na church para makahanap muli ng buhay. 5 urgent na imperatives. Step 1, wake up. Sa Greek, ang word ay Gregorio, maging alert, watchful. Ang faithful remnant ay spiritually tulog. Ang pagising ay ibig sabihin, honest na haharapin ang totoong kalagayan ng church. Itigil ang pagpapanggap, itigil ang pagdepensa, at tingnan ito sa paraang tinitingnan ito ni Christ. Step 2, strengthen. Buhayin muli ang mga namamatay na spiritual graces na natitira. Hindi ang mga tao ang tinutukoy dito dahil karamihan sa kanila ay patay na, kundi ang spiritual realities, ang katotohanan, ang worship, ang prayer, ang salita na kumukupas pero nariyan pa. Step 3, remember. Bumalik sa mga katotohanan na natanggap at narinig. Ang gospel, ang apostolic teaching, ang buong counsel ng kasulatan. Ang spiritual death,
ay laging nagsisimula sa pagkalimot ng foundational truth. Step 4, keep. Matapos ma-remember, ngayon, sundin. Ang tamang beliefs na walang obedient na buhay ay walang dadalhing renewal. Kailangan i-apply ang katotohanan, hindi lang alalahanin. Ang salita na walang obedience ay walang bunga. Step 5, repent. Sa matinding lungkot, aminin at talikuran ang kasalanan. Kung mag-practice sila nitong 5 steps ng buong buo, posible ang revival. Pero ang babala, kung hindi sila magigising, si Christ ay darating tulad ng isang magnanakaw sa judgment, winawasak ang church. Kahit sa isang patay na church, may 3 kamanghamanghang promises pa rin si Christ para sa lahat ng totoong believers, ang mga overcomers. Number 1, white garments. Sa ancient world, ang white garments ay isinusuot sa mga festivals, weddings, at victory celebrations. Sumisimbolo ito sa holiness, purity, at eternal victory. Nangangako si Christ na personal niyang dadamitan ang bawat overcomer ng perfect eternal na holiness. Papalitan ang self-made righteousness ng absolute purity ng Diyos. Number 2, ang pangalan na hindi buburahin mula sa Book of Life. Madalas itong maling basahin bilang threat, pero sabi ni MacArthur, ito ang kabaligtaran. Isang absolute guarantee. Ang Book of Life ay naglalaman ng mga pangalan na written from the foundation of the world, base sa Revelation 13:8. Ang mga pangalan ng totoong believers ay eternally secure. Hindi kailanman buburahin ni Christ ang mga ito. Sigurado ang kanilang eternal security. Number 3, kinikilala ni Christ ang kanilang pangalan. I will confess His name before my Father and before His angels. Si Christ mismo ang kumikilos bilang advocate at tagakilala ng bawat totoong believer sa harap ng Ama. Ito ay umaalingaw-ngaw sa Matthew 10:32. Everyone who confesses me before men, I will also confess him before my Father in heaven. Isipin nyo yon. Kahit sa pinakamadilim na church sa buong 7 letters, ganito kaganda pa rin ang promise ni Christ para sa mga faithful. Kung ikaw ay totoong believer, secure ka. Discussion time na tayo. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para pag-usapan itong mga tanong na ito. Section A muna, understanding the text. Question 1. Nilapitan ni Christ ang Thyatira bilang Son of God with eyes of fire. Judge, hindi friend. Bakit importante itong emphasis sa deity at judgment kapag kinakausap ang isang church na tolerate ng false teaching? Question 2. Lumalago ang Thyatira sa love at service, pero nabagsak pa rin sila kay Jezebel. Paano posible na ang isang loving, active na church ay remains vulnerable pa rin spiritually? Ano ang hindi na protektahan ng growth nila? Question 3. May reputation for life ang Sardis, pero sinabi ni Christ, you are dead. Ano ang difference ng evaluation ni Christ at ng human reputation? Posible ba itong magkaiba sa ating mga churches ngayon? Question 4. Ang promise sa Book of Life sa 3:5 ay madalas basahin bilang threat. Sabi ni MacArthur, ito ay absolute guarantee. Ano ang nagbabago sa pag-unawa mo sa eternal security kapag ganito mo ito babasahin? Ngayon, Section B, Digging Deeper. Question 5. Ang deep things of Satan na itinuro ni Jezebel ay isang theology na nag-license ng immorality. Paano lumilitaw ang mga katulad na theology sa modern church ngayon? Ano ang mga contemporary forms nito? Question 6. Ang 5-step revival process para sa Sardis ay nagsisimula sa wake up. Ano ang ibig sabihin ng being spiritually asleep? At ano ang magiging hitsura ng paggising practically sa buhay mo? Ngayon, papasok na tayo sa pinaka-personal na bahagi. Question 5, base sa chapter 2, verse 19 to 20. Ang strength ng Thyatira, love, service, lumalaking deeds, ay hindi naman naprotektahan sila mula sa internal compromise. May area ba sa buhay mo kung saan ang spiritual strength o activity mo ay nagbigay sa iyo ng false sense of security tungkol sa isang unaddressed na kasalanan? Maging honest, hindi general, kundi specific. Question 6, base sa chapter 3, verses 2 to 3. Ang 5 steps para sa Sardis. Wake up, strengthen, remember, keep, repent. Nasa Sardis season ka ba ngayon?
Dumadaan lang sa motions, walang totoong spiritual life? Alin sa 5 steps ang pinakakailangan mong gawin ngayon? Isulat mo ang specific na sagot mo sa step na pinakakailangan mo. Question 7, base sa chapter 3, verse 1, 2 beses nasakop ang Sardis sa pamamagitan ng mga unguarded na areas na inakala nilang safe. Anong mga areas ng spiritual life mo ang iniiwan mong unguarded, inaakala mong safe, pero maaaring points of vulnerability pala? Isipin ang relationships, media, financial decisions, pride, complacency. Bigyan natin ng ilang minuto para pag-isipan ito ng tahimik o kung gusto nyo, ibahagi sa kapwa ninyo. Ito na ang memory verse natin ngayon mula sa Revelation chapter 3 verse 2a at verse 5, NASB translation. Basahin natin ito ng sama-sama. Wake up and strengthen the things that remain. He who overcomes will thus be clothed in white garments, and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before my Father. 3 parts nito. Una, wake up, isang urgent na command. Hindi na oras para sa indifference. Kailangan nating tingnan ang totoong kalagayan ng puso natin, hindi ang reputation lang na nakikita ng iba. Pangalawa, hold fast. Ang overcomer ay pinapanatili ang katotohanan hanggang sa dulo. Hindi lang tinatanggap ito minsan, kundi hinahawakan itong mahigpit. Pangatlo, receive the promise. Ang reward, white garments, isang pangalan na hindi na kailanman mabubura sa Book of Life at ang pagkilala ni Christ sa atin sa harap ng Ama. Dalhin ninyo itong 3 salita buong linggo. Wake up, hold fast, receive the promise. Para sa personal study nyo this week, narito ang 8 cross-references na directly connected sa ating pinag-aralan. Gusto kong i-highlight ang 3 dito. Una, 1 Kings chapter 16 verses 29 to 33. Ang Old Testament Jezebel, ang asawa ni Ahab na nagdala ng Baal worship sa Israel. Ito ang pattern sa likod ng Jezebel sa Thyatira. Pangalawa, 1 Corinthians chapter 5 verses 6 to 7, ang leaven principle. Ang babala ni Paul na ang pag-tolerate ng sin ay nakakaapekto sa buong church, direktang applicable ito sa Thyatira. Pangatlo, Revelation chapter 20 verses 12 and 15, ang Book of Life sa Great White Throne. Kinukumpirma nito ang eternal security na ipinangako sa mga overcomers ng Sardis. Iba pa sa listahan, Acts 16 verses 14 to 15 tungkol kay Lydia, Matthew chapter 18 verses 15 to 17 tungkol sa mga instructions ni Christ sa pagharap ng sin, Isaiah chapter 11 verse 2 tungkol sa sevenfold Spirit of God, Psalm chapter 2 verses 8 to 9 tungkol sa rod of iron, at Revelation chapter 22 verse 16 tungkol kay Christ bilang morning star. Ngayon, ang prayer for the week. Hilingin natin sa Diyos na ihayag ang anumang Jezebel influence sa buhay natin. Hilingin natin ang tapang para harapin ito. At kung nasa Sardis season tayo, idalangin natin, wake up, strengthen, remember, keep, repent. Para sa susunod na session, chapter 6, pag-aaralan natin ang Philadelphia at Laodicea base sa Revelation chapter 3 verses 7 to 22. Ihanda ninyo ang sarili nyo, basahin ang passage at pag-isipan, faithful ba ako kahit mahina o lukewarm kahit blessed? Manalangin na tayo. Panginoon, salamat po sa iyong katapatan sa iyong church kahit sa mga panahon ng compromise at spiritual decline. Para sa mga tulad ng Thyatira, bigyan mo po kami ng tapang na harapin ang mga tinolerate naming kasalanan. Para sa mga tulad ng Sardis, gisingin mo po kami bago pa huli ang lahat. At para sa lahat, salamat po dahil ang mga pangalan namin na nasusulat na sa Book of Life ay hindi na kailanman mabubura. Sa pangalan ni Jesus Christ, Amen. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na session,